Sabihin niyo kung pwede na mag-start po, ha? Okay na ho. Pwede na? Morning! Morning. Morning. Good evening na ata. Morning! Good morning. Sino po member na? Sino po mga members na dito? Ayan. Sino yung mga first timer? Yung mga unang makakarinig po? Ayan, lahat sila. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. My name po is Daniel Gutierrez. Taga Manila po ako, no? Now, ako po ang magpo-present ngayon. May introduce lang po kaming isang produkto. Kasi parang product awareness po. Kasi sino sa inyo ang walang karamdaman? Pakitaas yung kamay. Wala, may karamdaman, di ba? Ay, wala akong karamdaman. Talagang sabi nga nung kaibigan ko sa Manila, wala ka sakit, ngayon, magkakasakit ka rin. Eventually, no? Mangyayari po yun. Now, kung papansinin niyo po, ang pag-usapan po kasi natin ngayon parang lang, hindi tayo magpipilitan na magnegosyo tayo or what. Basically, ang sa akin lang po, may introduce po kami isang produkto na napakaganda na baka pwede makatulong po sa kalusugan nyo. Kung hindi man po sa inyo, para na rin po sa mga mahal nyo sa buhay. Okay? Baka po masagasaan natin at meron kung mahal nyo sa buhay na matutulungan ng produkto, then at least po, nag-attend kayo ng isang magandang product presentation. Okay? Now, mamaya po tayo, before we start, usually po, kung nagpo-present tayong ganito, may sinusundan po tayong protocol. Ang una po dyan is, kung may mga katanungan po, mamaya po natin ang pag-usapan after ng presentation. Kung may mga cellphone po kayo, paki-silent mode lang po para dire-diretso pong yung presentation natin kasi hindi po madali magsalita rin sa harap siguro. Naintindihan niyo po yun, no? At saka yung huli po, lang po, have an open mind lang po, bukas na isip. Kung ano man po pag-usapan natin ngayon dito, lang po, walang pilitan ito. Ika nga, in-invite po ako, galing pa po ako Manila, kahit saan po na pumupunta ako, basta open po yung grupo, pupunta ako para ipaliwanag po yung ating yung produkto. At the same time, kung gusto niyo mag-part-time po, mapag-uusapan din po natin yon. Extra business, ika nga. Ang background ko po, para alam nyo rin, dati po akong manager sa EDSA Shangri-La Hotel. Familiar po kayo sa Shangri-La? Oh, yes. Narinig niyo na po yan. Yan po ang career ko, no? Officier po ako dati. Nag-resign ako. Nag-try ako sa insurance kasi ayoko na lang may boss. Ika nga, may telepono. Sige. Okay lang po yan. So eventually po, binitawan ko yung yung trabaho ko sa hotel kasi ayoko na may amo. Mas maganda po yung sarili ko oras. Sabi kong gano'n, no? Then somebody invited me na umaten ng ganitong presentation. At wala po ako, hindi ako nagbebenta-benta, pero dahil po sa ganitong business, kumita po ako ng maganda. Doon ko po na-hit yung 7 digits, sabihin natin mahigit pang 7 digits na income na hindi ko po kinita sa hotel. Now, pero more importantly doon, part-time lang po itong negosyo natin kung gugustuhin nyo. Ang ilalatag po namin ngayon, yung kagandahan ng product. Okay, now, to start with po, no? Alam niyo naman po, yung panahon ngayon, maraming may sakit. Tama, mali? Tama, okay. Cancer po, maraming may cancer, di ba? Dalawa lang daw po ang klase ng cancer, sabi nila. Alam niyo ba kung ano yun? Cancer sa bulsa. Yes, number 1 yun. Saka, cancer sa katawan. Okay. Now, pwede natin masolusyonan pareho yan. Pero, pag-usapan natin, seriously speaking po, no? Yung cancer po, okay, tingnan niyo po kung gaano karami ng may cancer ngayon. Noong panahon po, noong 1900, siguro hindi pa naman tayo buhay niya, no? Noong 1900, ang cancer po is 1:80. Meaning sa 80 katao, isa ang nagkaka-cancer. So, konti pa yon, di ba? Kasi, pagsenta yun eh. So, isa lang ang tatamaan ng cancer. Pero, nung pong 1950, okay, after 50 years, nag-iba na ho. 1:20 na. Okay. So, dumarami na. Sa 20 katao, isa ang magkaka-cancer. Okay. Nung 1975 po, mas matindi na. 1:3 na. 3 katao po, isa dyan magkaka-cancer. Nung panahon ng year 2000 pataas, mas malubig na po. 1:2 na. May best friend ka, isa sa inyo malamang may cancer. Okay, National Cancer Institute po to, sa US yung figures na to, no? Bakit po kaya?
Okay, now iba pa po yung kaso ng heart disease. Yung heart disease po, I think kung hindi yan number 2 killer, number 1 killer na yan eh. Di ba? Bigla na lang atakihin at a very young age. Naalala niyo po yung ewan ko sa ABS-CBN, pinakita yung mukha ni Gilbert Perez, yung director. Ano ho yun eh, kasamahan ko po dati yun sa Forever Living. Ang bata pa, na heart attack po. Can you imagine ha? Now, diabetes po, familiar kayo? Family nyo, may mga diabetic? Ang diabetes po, noong unang panahon, namamana lang yan. Kung may lahi kang diabetes, magkakaanak ka, malamang may diabetes din. Hereditary. Dati yon, ngayon hindi na. Matindi na po ngayon yung type 2 diabetes. Yung acquired. Yung nakukuha mo na sa environment, sa pagkain, hindi na po hawa-hawa lang. Magugulat ka, wala ka namang lahi, pero may diabetes ka. Ang dami pong kasong ganun, tama, mali? Ang dami po, okay. Now, ano po kaya nagiging cause niyan, okay? Noong 1950s po kasi, during the 1950s, okay, 50s, okay, to the 80s, early 80s, okay, para alam nyo lang, more or less, 4 million chemical compounds po ang ginawa ng tao. Chemical ingredients, okay, na alam nating nakakasama. Okay, pagkatapos po nung 80s, every year thereafter, around 250,000 new chemical ingredients po ang lumalabas na bago. Iba-ibang gawaing tao po yun. Makukuha mo yun sa pag naliligo ka, pag magluluto ka, pag kumakain ka. Okay? Ganyan po ang nangyari. Ang problema po kasing matindi dyan, kaya po tayo dumaraming cases ng cancer, may tinatawag tayong